Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang buksan ang inyong mga puso. Narito na naman tayo para sa isang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong dibdib at magpapaalala sa atin kung paano magmahal ng totoo. Madalas nating isipin na ang pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo, pera, kapangyarihan, at dangal ay sapat na para maging masaya. Pero paano kung ang lahat ng karangyaang ito ay siya ring rehas na pumipigil sa iyong lumipad? Sabi nila, ang tunay na kalayaan ay hindi nabibili, kundi ipinaglalaban. At minsan, kailangan mong iwanan ng lahat para lang mahanap ang iyong sarili. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim at simulan na natin ang kwento. Krrrk! Isang matalim na tunog ng napupunit na tela ang bumasag sa katahimikan ng magarbong banyo. Sa harap ng malaking salamin, nanginginig ang mga kamay ni Laya habang hawak ang laylayan ng kanyang mamahaling gown. Ang gown na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang kita ng isang ordinaryong pamilya. Ngunit para sa kanya, ito ay isang kadena. Isang napakagandang kadena. Tinitigan ni Laya ang kanyang sarili sa salamin. Ang makapal na makeup, ang mga diamanteng hikaw na kumikinang sa ilalim ng chandelier, at ang maayos na pagkakaayos ng kanyang buhok. Hindi niya kilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Iyon ay si Amaya Silang, ang masunuring anak ng Don, ang magiging asawa ng anak ng Pangulo. Hindi iyon si Laya. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang malakas na tugtog ng orkestra at ang tawanan ng mga bisita. Ang piging para sa kanyang engagement ay nasa rurok na ng kasiyahan. Maya-maya lang, tatawagin na ang kanyang pangalan. Hahanapin na siya ng kanyang ama. Kailangan niyang bilisan. Mabilis niyang hinubad ang sira-sirang gown at itinambak ito sa isang sulok. Mula sa ilalim ng lababo, hinila niya ang isang itim na duffel bag na kanina pa niya itinago doon. Laman nito ang kanyang tunay na kayamanan, hindi alahas, hindi pera, kundi ang kanyang mga lumang gamit sa pagbe-bake, ang kanyang mixing bowl, whisk, at ang apron na may bordang pangalan niya. Nagpalit siya ng suot, isang simpleng maong na pantalon, maluwag na t-shirt at isang itim na sombrero. Itinago niya ang kanyang mahabang buhok sa loob ng sombrero at nagsuot ng face mask. Huminga siya ng malalim. Ang babae sa salamin ay naglaho na. Ngayon, isa na lang siyang anino. Dahan-dahang binuksan ni Laya ang pinto ng banyo at sumilip. Walang tao sa pasilyo. Ang mga gwardya ay abala sa pagbabantay sa main entrance ng hotel. Ito na ang pagkakataon niya. Tumakbo siya patungo sa service exit, ang daanan ng mga waiter at staff. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay kasabay ng kabog ng kanyang dibdib. Dugdug. Dugdug. Paano kung mahuli siya? Paano kung makita siya ng kanyang ama? Alam niyang hindi lang sermon ang aabutin niya. Ikukulong siya nito sa mansyon habang buhay. Nakalabas siya sa likod ng hotel at sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at amoy ng dagat. Sa di kalayuan, nakadaong ang higanteng barko, ang barka ng Maharlika. Ito ang pinakamalaking cruise ship sa bansa at ngayong gabi, ito ang magiging sasakyan niya patungo sa kalayaan. Tumakbo si Laya patungo sa pantalan, nakisabay sa grupo ng mga kargador na nagbubuhat ng mga prutas at gulay paakyat ng barko. Dahil sa kanyang suot at sa bigat ng kanyang dala, napagkamalan siyang isa sa mga staff. Walang pumansin sa kanya. Walang nagtanong. Nang makatapak siya sa sahig ng barko, muntik na siyang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halong kaba at tuwa. Ito na, wala nang atrasan. Pero hindi pa siya ligtas. Kailangan niyang magtago hanggang sa makaalis ang barko. Naglakad-lakad siya sa masisikip na pasilyo ng lower deck, malayo sa mga kwarto ng mga mayayaman sa itaas. Nakahanap siya ng isang pintuan na bahagyang nakabukas. Storage room 4 ang nakasulat. Sumilip siya.
Madilim sa loob at amoy luma, pero puno ito ng mga kahon. Perpekto. Pumasok si Laya at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang bag. Sa wakas, makakahinga na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang katahimikan. Pero mali siya. Hindi siya nag-iisa. Mula sa pinakaloob na bahagi ng madilim na kwarto, may narinig siyang kaluskos. Natigilan si Laya. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Daga ba yun? O baka gwardiya? Tumayo siya ng dahan-dahan, handa nang tumakbo palabas. Pero sa pag-atras niya, natapakan niya ang isang lata sa sahig. Klang! Ang ingay ay parang kulog sa loob ng maliit na kwarto. Biglang may aninong gumalaw sa dilim. Mabilis, malaki. Bago pa makahakbang si Laya, naramdaman niya ang isang matigas na katawan na bumangga sa kanya. Aray! Daing niya nang matumba siya, pero hindi siya bumagsak sa sahig. Isang pares ng malalakas na bisig ang sumalo sa kanya. Sa sobrang lapit nila, naamoy ni Laya ang pabango ng estranghero. Amoy ng mamahaling kahoy at dagat. Isang amoy na pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan. Kahit madilim, aninag niya ang matangkad na bulto ng lalaki. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Ang lakas ng tibok ng puso ng lalaki ay dinig na dinig niya. O baka puso niya lang iyon. Sino ka? Bulong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim. Parang dagundong sa ilalim ng lupa. Pero may halong pag-iingat. Sasagot sana si Laya. Handa nang sumigaw o manlaban. Nang biglang yumanig ang buong paligid. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Boom! Umarangkada ang makina ng barko. Gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. At kasabay noon, narinig nila ang tunog ng susi na umiikot sa seradura ng pinto mula sa labas. Click! Nanlaki ang mga mata ni Laya sa dilim. Kumawala siya sa yakap ng lalaki at tumakbo sa pinto. Kinatok niya ito ng malakas. Pinihit ang seradura. Ayaw bumukas. Tulong! May tao dito. Buksan niyo. Sigaw ni Laya. Kalimutan na ang takot na mahuli. Pero natabunan ng ingay ng makina ang kanyang boses. Naramdaman niya ang presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Tahimik, kalmado. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, sabi ng lalaki sa dilim. Nakalak na yan at umaalis na ang barko. Napandarag si Laya sa pinto. Nakakulong siya sa isang madilim na bodega kasama ang isang estranghero habang papalayo sila sa tanging buhay na kinalakihan niya. Ito ang kalayaang hinangad niya. Pero bakit parang naging isang patibong? Sa loob ng madilim na bodega, tanging ang malalim na paghinga ng lalaki ang naririnig ni Laya. Para kay Bagwis, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pagtatago, sa kailaliman ng barkong ito, may makakasama siyang isang estranghero, isang babaeng amoy vanila at sariwang harina. Sino ang babaeng ito? At bakit siya nagtatago sa bodega ng pagkain sa gitna ng gabi? Nararamdaman ni Bagwis ang panginginig ni Laya sa harap niya. Kahit madilim, ramdam niya ang takot at pagkabalisa na nagmumula sa babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay mula sa balikat nito, ngunit hindi siya lumayo. Makinig ka, mahinang sabi ni Bagwis, sinisikap na gawing mas masa at gasgas ang kanyang boses. Hindi ako masamang tao. Gaya mo, nagtatago lang din ako. Napansin ni Bagwis ang bahagyang pagluwag ng balikat ni Laya, pero hindi pa rin ito gumagalaw mula sa pagkakasandal sa pinto. Nagtatago? Bakit? Magnanakaw ka ba? Matapang na tanong ni Laya kahit bakas ang panginginig sa kanyang tinig. Napaismid si Bagwis sa dilim. Kung alam lang ng babaeng ito na ang lalaking kaharap niya ay ang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang lalaking dapat ay nasa itaas ngayon, nakasuot ng tuksido at nakangiti sa harap ng mga kamera habang ipinapakilala sa kanyang magiging asawa.
Isang asawa na hindi naman niya gusto. Isang buhay na parang isang script na isinulat ng iba para sa kanya. Hindi ako magnanakaw, sagot ni Bagwis. Ako si Boggs, assistant cook sa kitchen. Nakatulog ako dito sa pagod at mukhang nalak tayo ng mga kasama ko. Kailangan niyang magsinungaling. Boggs ang unang pangalan na pumasok sa isip niya. Isang pangalang malayo sa maringal na Bagwis Lawin. Dito sa dilim, sa ilalim ng ingay ng makina, ayaw niyang maging anak ng presidente. Gusto niyang maging isang ordinaryong tao lang. Assistant cook? Pag-uulit ni Laya, parang sinusuri ang boses niya. Bakit parang hindi ka tunog kusinero? At bakit? May special na tunog ba dapat ang mga nagluluto? Biro ni Bagwis, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. O baka naman masyado ka lang nanonood ng mga teleserye? Hindi sumagot si Laya. Sa halip narinig ni Bagwis ang marahas na buntong hininga nito. Maya-maya, naramdaman niyang dumausdos ang babae paupo sa sahig. Tila nawalan na ng lakas. Kailangan nating makalabas dito, Boggs. Bulong ni Laya. Hindi pwedeng nandito lang tayo. Kailangan kong makalayo. Naramdaman ni Bagwis ang bigat sa boses ng babae. Hindi lang ito basta pagtatago. May tinatakbuhan siya. May malalim na sakit o takot na nagtulak sa kanya na sumakay sa barkong ito ng palihim. Biglang yumanig ang barko nang dumaan ito sa isang malaking alon. Dahil hindi handa, nawalan ng balanse si Bagwis. Napasubsob siya paharap, direkta sa kinaroroonan ni Laya. Sandali! Huli na ang lahat. Bumagsak si Bagwis. Pero bago pa niya maidiin ang buong bigat niya sa babae, mabilis niyang itinukod ang kanyang mga siko sa sahig sa magkabilang gilid ng ulo ni Laya. Ngayon, ilang pulgada na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Sa kabila ng dilim, unti-unting nasasanay ang mga mata ni Bagwis. Nakikita niya ang kislap ng mga mata ni Laya, malalaki, nangungusap, at puno ng misteryo. Naamoy niya muli ang tamis ng banila mula rito. Isang amoy na biglang nagpaalala sa kanya ng isang alaala mula sa kanyang kabataan. Isang batang babae na may dalang mainit na tinapay. Hindi gumalaw si Laya. Mukhang pati siya ay napatigagal sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang init ng katawan ni Bagwis ay tila naging proteksyon laban sa lamig ng bodega. Bugs! Bulong ni Laya. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa labi ni Bagwis. Sorry! Nauutal na sabi ni Bagwis. Isang bagay na bihirang mangyari sa kanya. Siya na laging seryoso at kontrolado ang lahat. Ngayon ay tila nakakalimutan kung paano huminga ng tama. Dahan-dahan siyang tumayo at inalalian si Laya. Sa gitna ng pagkailang, may narinig silang mga yabag sa labas ng pinto. Mabibigat na yabag, ang tunog ng mga radyo ng gwardiya ay pumailan lang sa pasilyo. Siguraduhin niyo ang bawat sulok ng lower deck. Utos ng isang boses na pamilyar kay Bagwis. Iyon ang head ng kanyang security team. Hindi pwedeng malayo ang nakarating sa babaeng yon. At hanapin niyo rin si Sir Bagwis. Baka kasama niya ang babae. Naramdaman ni Bagwis ang paghigpit ng hawak ni Laya sa kanyang braso. Ang maliliit nitong kamay ay nanginginig. Hahanapin nila ako. Bulong ni Laya sa sarili, puno ng desperasyon. Hahanapin nila ako at ibabalik sa kanya. Agad na naintindihan ni Bagwis. Pareho silang tumataka sa iisang gabi, sa iisang okasyon, pero hindi niya alam na ang babaeng hawak-hawak niya ngayon ay ang mismong babaeng dapat sana ay pinapakasalan niya sa mga sandaling ito. Ang mga yabag ay papalapit na sa storage room 4. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga gwardiya ay sumisilip na sa ilalim ng pinto. Huwag kang gagawa ng ingay. Utos ni Bagwis sa mahinang boses. Hinila niya si Laya patungo sa likod ng malalaking sako ng harina. Muli, binalot niya ang kanyang mga bisig sa babae, itinago ito sa ilalim ng kanyang katawan para hindi makita kung sakaling bumukas ang pinto. Narinig nila ang pag-ikot ng susi sa pinto. Clack!
Bumukas ang pinto at ang maliwanag na sinag ng flashlight ay gumala sa loob ng bodega. Pilit na ikinubli ni Bagwis ang kanyang mukha sa leeg ni Laya habang ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa bawat paggalaw ng liwanag, tila tumitigil ang takbo ng oras. Isang maling galaw lang at tapos na ang lahat. Ang kalayaang kakasimula pa lang nila ay maglalaho na parang bula. Ngunit sa gitna ng panganib, isang bagay ang hindi maikakaila ni Bagwis. Ang kakaibang koneksyon na naramdaman niya sa babaeng ito na sa loob ng ilang minuto ay naging sentro ng kanyang mundo. Nang dumaan ang liwanag sa kinaroroonan nila, naramdaman ni Bagwis na mas isiniksik ni Laya ang sarili sa kanya, na tila doon lang siya ligtas sa buong mundo. Wala dito. Tara sa kabilang kwarto, sigaw ng gwardiya. Kasunod nito ang muling pagsara ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Bagwis pero hindi niya binitiwan si Laya. Sa katahimikang bumalik, tanging ang kanilang mabilis na tibok ng puso ang nag-uusap. Ligtas na tayo. Sa ngayon, bulong ni Bagwis, pero alam niyang simula pa lang ito. Dahil sa oras na lumabas sila sa bodegang ito, kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang babaeng tinutulungan niya ay ang siyang dahilan kung bakit siya nagtatago at ang lalaking inaakala nitong kakampi ay ang lalaking pinakaayaw nitong makita. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang bumabagabag kay Bagwis. Paano kung malaman ni Laya ang tunay niyang pagkatao? Lumipas ang ilang oras na tila ba tumigil ang mundo sa loob ng madilim na bodegang yon. Nang matiyak ni Boggs o Bagwis sa kanyang totoong pagkatao na wala na ang mga gwardiya sa pasilyo, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang isang master key na palagi niyang dala. Nagulat si Laya nang makitang mabilis na nabuksan ni Boggs ang pinto. Ngunit bago pa siya makapagtanong, hinila na siya nito palabas. Sumunod ka lang sa akin. Huwag kang lalayo, bulong ni Boggs. Dinala siya nito sa isang masikip na elevator para sa mga kargamento hanggang sa makarating sila sa isang dambuhalang kusina. Malawak ito, puno ng mga nagkikinangang kagamitang yari sa stainless steel at umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kutsilyong tumatama sa chopping board. Amoy bawang, mantikilya at sariwang karne ang paligid. Chef Mang Canor, tawag ni Boggs sa isang matandang lalaki na may malaking puting sombrero. Lumingon ang matanda. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Boggs, ngunit agad ding bumalik sa seryosong mukha nang makita si Laya. Mukhang may lihim na pagkakaunawaan ang dalawa. Boggs, akala ko ba ay nagkasakit ka? Sino itong kasama mo? Tanong ni Chef Canor na halatang umaarte lang. Pinsan ko po si Laya. Naghahanap po siya ng trabaho. Kahit ano po, basta makatulong lang sa kusina. Mabilis na sagot ni Boggs. Tiningnan ni Chef Canor si Laya mula ulo hanggang paa. Marunong ka ba sa kusina, iha? Hindi kami tumatanggap dito ng palamuti lang. Tumuwid nang tayo si Laya. Marunong po akong mag-bake, chef. Ibigay niyo po sa akin ang harina at oven at ipapatunay ko po sa inyo. Nakangiting tumango ang matanda at itinuro ang isang sulok kung saan nakatambak ang mga sangkap para sa tinapay. Sige, gumawa ka ng buns para sa breakfast mamaya. Kapag hindi masarap yan, pareho kayong bababa sa susunod na port. Doon nagsimula ang mahabang gabi ni Laya, pero sa halip na mapagod, tila nabuhayan siya ng loob. Sa tuwing humahawak siya ng harina, tila ba nawawala ang lahat ng kanyang problema. Nakalimutan niyang siya ay isang runaway bride. Nakalimutan niyang hinahanap siya ng kanyang ama. Habang maingat na sinusukat ni Laya ang asukal at yeast, napansin niyang nakatayo lang sa tabi niya si Boggs. Tila hindi alam ang gagawin. Hoy Boggs, huwag ka lang tumayo dyan. Tulungan mo ako. Utos ni Laya habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang kanyang braso. Anong gagawin ko? Tanong ni Boggs. Bakas sa mukha nito ang pagkalito na tila ba noon lang siya nakapasok sa isang totoong kusina. Tulungan mo akong mag-knead ng dough. Ganito, panoorin mo ako, sabi ni Laya.
Inilapag ni Laya ang malaking tumpok ng harina sa mesa. Ipinakita niya kung paano itutulak ang dough gamit ang palad, hihilahin pabalik, at ititupi. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, sanay, at puno ng grasya. Lumapit si Boggs at sinubukang gayahin ang ginagawa niya. Ngunit sa halip na maging maayos, dumikit ang harina sa kanyang mga kamay. Naging magulo ang kanyang pagmasa at muntik pa siyang madulas sa sahig. Natawa si Laya, isang tunay at malutong na tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ganyan, Boggs. Para kang nakikipag-away sa harina. Kailangan mong maging malumanay. Parang hinahaplos mo lang ang puso ng taong mahal mo. Natigilan si Boggs sa sinabi niya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Laya. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, nakita ni Laya ang lalim ng mga mata ni Boggs. Hindi ito mata ng isang ordinaryong assistant cook. May kung anong misteryo doon na gusto niyang tuklasin. Ganito kasi yon, sabi ni Laya habang lumalapit sa likod ni Boggs. Hinawakan niya ang mga kamay nito mula sa likod. Ang kanyang maliliit na kamay ay pumatong sa malalaki at magaspang na kamay ni Boggs. Sabay nilang itinulak ang dough. Ramdam ni Laya ang init ng katawan ni Boggs sa kanyang likuran. Ang bawat paggalaw nila ay naging kasing indayog ng isang kanta. Nawala ang ingay ng kusina. Nawala ang takot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga balat. Diyan, mararamdaman mo ang elasticity ng dough. Kapag bumalik na siya sa dati niyang forma, ibig sabihin, handa na siya. Bulong ni Laya. Malapit ang kanyang mukha sa balikat ni Boggs at muli niyang naamoy ang kakaibang samyo nito, ang amoy ng kalayaan. Binitawan ni Laya ang kamay ni Boggs nang ma-realize niyang masyado na silang malapit sa isa't isa. Namula ang kanyang mga pisngi at agad siyang nag-iwas ng tingin. Ayan, marunong ka na. Ipagpatuloy mo yan. Pag-iiba niya ng usapan habang abala sa pag-aayos ng mga tray. Habang hinihintay nilang umalsa ang dough, naupo sila sa isang sulok ng kusina, malayo sa ibang mga staff. Doon, sa unang pagkakataon, nagkwento si Laya tungkol sa kanyang pangarap. Gusto kong magkaroon ng sariling tiemban. Isang munting panaderya sa tabi ng dagat. Yung amoy ng bagong luto na tinapay ang gigising sa mga tao sa umaga. Ayaw ko ng mga alahas o mansyon, Boggs. Gusto ko lang ng simpleng buhay kung saan ako ang pumipili ng gagawin ko. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ni Boggs. Dahil may mga taong iniisip na ang buhay ko ay pag-aari nila. Gusto nila akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Isang prinsipe na sa tingin nila ay makakapag-angat sa aming pamilya. Pero para sa akin, isa lang siyang kulungan. Hahawakan sana ni Boggs ang kamay ni Laya upang aluin ito nang biglang tumunog ang mga speaker sa buong barko. Isang anunsyo ang bumasag sa katahimikan. Attention to all passengers and crew members. This is a special security announcement. We are looking for 2 individuals who may have boarded this ship unauthorized or are currently missing from their parties. First is Miss Amaya Silang, and the second is Mr. Bagwis Lawin, the son of the President. If you have any information regarding their whereabouts, please contact security immediately. Nandilim ang paningin ni Laya nang marinig ang pangalan. Tumayo siya at napakapit sa gilid ng mesa. Bagwis Lawin, gigil niyang sabi. Kahit nasaan ako, hindi talaga ako tinatantanan ng pangalan ng lalaking yan. Tumingin siya kay Boggs, na ngayon ay tila nanigas sa kanyang kinauupuan. Alam mo ba, Boggs? Ipinagpalit ng tatay ko ang kaligayahan ko para lang sa koneksyon sa pamilya Lawin na yan. Sabi nila, napakagaling daw na leader ni Bagwis. Pero para sa akin, isa siyang halimaw. Isa siyang magnanakaw ng buhay. Huminga ng malalim si Laya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kahit mamatay ako, Boggs, hinding-hindi ako magpapakasal sa Bagwis Lawin na yan. Mas pipiliin ko pang tumalon sa gitna ng dagat kaysa maging asawa ng isang lalaking simbolo ng lahat ng kinamumuhian ko. Hindi nakapagsalita si Boggs.
Ang kanyang muka ay bahagyang namutla at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Tinitigan niya si Laya at sa pagkakataong yon, nakita ni Laya ang isang kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Lungkot, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Laya, mahinang tawag ni Boggs. Bakit Boggs? Galit ka rin ba sa kanila? Tanong ni Laya habang tinitingnan ang lalaking naging kakampi niya sa loob ng ilang oras. Hindi alam ni Laya na ang lalaking pinagsasabihan niya ng lahat ng kanyang puot ay ang mismong tao na nasa loob ng kanyang mga panalangin ng galit. Bawat salitang binitiwan ni Laya ay parang isang patalim na sumasaksak sa dibdib ni Bagwis. Halimaw, magnanakaw ng buhay. Iyon pala ang tingin sa kanya ng babaeng dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero paano? Paano niya sasabihing ang lalaking kinasusuklaman nito ay ang lalaking kasama nito ngayon sa pagmamasa ng harina? Napilitan si Bagwis na lunukin ang sariling laway. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa dough na kanilang ginagawa. Baka naman, hindi mo lang siya kilala ng husto, Laya. Mahina niyang sambit, halos hindi marinig. Hindi ko na kailangang kilalanin pa ang isang taong payag na itali ang buhay ng iba para sa politika. Sagot ni Laya, habang marahas na itinatapon ng dough sa tray. Ang mga tulad nyo, Nina Bagwis, ay walang pakialam sa nararamdaman naming mga maliliit na tao. Hindi na nakasagot si Bagwis. Pinili na lang niyang magtrabaho ng tahimik. Pero ang katahimikan sa loob ng kusina ay biglang nabulabog ng isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Ang tunog ng sapatos na may mataas na takong na tumatama sa sahig. Tuk, tuk, tuk. Mabilis at dominante ang bawat hakbang. Lumingon si Bagwis at naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Doon, sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang isang babaeng parang isang rona na naligaw sa kuta ng mga magbubukid. Si Vanna Marikit. Suot ang isang pulang cocktail dress na hapit sa kanyang katawan, nakataas ang kilay nito habang nakatakip ang isang mamahaling panyo sa kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng kusina. Kadiri. Bulong ni Vanna na sapat na para marinig ng lahat. So dito pala nagtatago ang prinsipe ng Malacanang? In a place that smells like grease and cheap flour? Agad na yumuko si Bagwis. Hinila ang kanyang sombrero para takpan ang kanyang mukha. Laya, dyan ka lang. Bulong niya habang mabilis na lumipat sa kabilang bahagi ng mesa. Pero huli na. Ang matatalas na mata ni Vanna ay parang agila na nakakita ng biktima. Ngumiti ito ng nakakaloko at dire-diretsyong naglakad patungo sa kanila. Hindi pinansin ang mga kusinerong natigilan sa pagtatrabaho. Oh, look at you! Pangungutya ni Vanna habang nakatingin kay Bagwis na kunwari ay abala sa paglilinis. Ang galing mo palang mag-costume play, Bagwis. Mula sa pagiging successor ng bansa, naging tagahugas ng plato. How pathetic. Naramdaman ni Bagwis ang pagtigil ng mundo ni Laya sa tabi niya. Nakita niya sa peripheral vision niya ang unti-unting paglingon ng dalaga sa kanya. Ang tray na hawak nito ay bahagyang nanginig. Anong sinabi mo? Tanong ni Laya. Ang boses niya ay halos isang bulong na puno ng kalituhan. Hindi siya sinagot ni Vanna. Sa halip, ibinaling nito ang tingin kay Laya. Isang tinging puno ng panlalait at pandidiri. At sino naman itong basahan na kasama mo? Is she your new pet? O baka naman siya ang dahilan kung bakit mo tinakbuhan ng engagement party natin? Vanna, tumigil ka na. Maring sabi ni Bagwis. Inangat niya ang kanyang mukha. Wala na ang bugs. Ang aura niya ay biglang nagbago. Naging matigas, makapangyarihan, at malamig. Umalis ka na dito. Wala kang kinalaman sa ginagawa ko. Wala akong kinalaman. I am your fiancé, Bagwis. Ang buong bansa ay naghihintay sa anunsyo ng kasal natin. Tapos, mahuhuli kita dito na nakikipaglaro sa isang kusinera. Humakbang si Vanna palapit kay Laya at dinuro ito. Ikaw,
Alam mo ba kung sinong nilalandi mo? Alam mo bang pamilya ko ang nagmamay-ari ng kalahati ng barkong ito? One word from me, and I can have you thrown overboard. Hindi nakagalaw si Laya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang kay Bagwis. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo. Bogs, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Laya, makinig ka. Susubukan sanang humawak ni Bagwis sa braso ni Laya, pero mabilis itong umiwas. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Laya. Bagwis, ikaw si Bagwis Lawin? Tumawa ng malakas si Vanna, isang tawang puno ng lason. Oh dear, hindi mo ba alam? This Boggs of yours is the man who was supposed to marry me tonight. The man who is the reason why your father sold you off like a piece of meat. He's not your savior, honey. He's your captor. Lumapit palalo si Vanna at hinila ang kurtina sa gilid ng kitchen gallery na nagpapakita sa main dining hall kung saan dos-dosenang mga security personnel na nakabarong ang nakatayo at naghihintay. Nang makita nila si Bagwis, sabay-sabay silang yumukod. Sir Bagwis, nahanap na po namin kayo. Sigaw ng head security habang papasok sa kusina. Nabitawan ni Laya ang tray ng mga tinapay. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay tila bahudyat ng pagkabasag ng kanyang puso. Tumingin siya kay Bagwis. Hindi. Sa lalaking nagpanggap na si Boggs. Ang lalaking akala niya ay nakakaunawa sa kanya. Nagsinungaling ka, sabi ni Laya. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Pinaglaruan mo lang ako. Ginawa mo akong tanga. Laya, hindi ganon yon. Ginawa ko yon para mapalapit sa'yo. Para protektahan ka. Protektahan ako? Mula kanino? Mula sa'yo? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bagwis. Nagulat ang lahat. Ang mga guwardiya ay akmang susugod, pero pinigilan sila ni Bagwis sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang pisngi. Pero mas masakit ang nakikitang pagkamuhi sa mga mata ni Laya. Ayoko nang makita ang mukha mo, sabi ni Laya habang tumatalikod at tumatakbo palabas ng kusina, patungo sa madilim na deck ng barko sa gitna ng papalapit na unos. Laya, sandali! Sigaw ni Bagwis, pero bago pa siya makahabol, hinarangan siya ni Vanna. Hayaan mo siya, Bagwis. She's nothing. Balik na tayo sa taas. Tapos na ang laro, sabi ni Vanna habang nakangiti ng matagumpay. Tinignan siya ni Bagwis nang may matinding galit. Hinding-hindi ito matatapos, Vanna. Hinding-hindi. Mabilis na tinabig ni Bagwis si Vanna at tumakbo palabas. Hinahabol ang babaeng ninakawan niya ng tiwala. Habang sa labas, ang langit ay nagsisimula ng maggit-ngit at ang alon ay nagiging dambuhala. Tumakbo ako nang hindi tumitingin sa dinaraanan ko. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng barko ay parang may kasunod na eko ng tawanan ni Vanna at ng mga kasinungalingan ni Bagwis. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa dibdib na parang may kung anong mabigat na bato na nakadagan sa puso ko. Paano ko nagawang magtiwala? Paano ako naging ganoon kauto-uto para isiping ang isang lalaking tulad niya ay makakaintindi sa mga pangarap ko? Paglabas ko sa deck, sinalubong ako ng bangis ng kalikasan. Ang langit na kanina lang ay payapa, ay naging kasing itim na ng tinta. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat at ang hangin ay humahampas ng malakas. Tila ba gustong itulak ako pabalik sa mundong tinatakbuhan ko. Pero mas pipiliin ko pang malunod sa ulan kaysa humarap muli sa kanya. Laya! Huminto ka! Delikado dyan! Narinig ko ang boses niya sa likuran ko. Ang boses na akala ko ay sa isang kaibigan. Ang boses na nagturo sa akin kung paano magmasa ng harina habang ninanakawan na pala ako ng katotohanan. Humarap ako sa kanya, basang-basa at nanginginig sa ginaw at galit. Doon, sa ilalim ng dagundong ng kulog, nakatayo si Bagwis. Wala na ang kanyang sombrero. Ang kanyang buhok ay basa na rin ng ulan. At ang kanyang mga mata
ay bakas ang desperasyon. Huwag kang lalapit! Sigaw ko. Ang boses ko ay halos lamunin ng hangin. Ano pa ang gusto mo? Hindi pa ba sapat na nalaman kong ikaw ang lalaking sisira sa buhay ko? Laya, makinig ka muna. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Humakbang siya palapit. Ang mga kamay niya ay nakabukas, tila nagmamakaawa. Nagpanggap lang ako dahil gusto kong makilala ang babaeng ipinipilit sa akin. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa iyo ng totoo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Mahuhulog? Bagwis? Ang mga katulad mo ay hindi nahuhulog. Ang mga katulad nyo ay kumukuha lang ng gusto nyo. Ipinahiya mo ako. Pinaglaruan mo ang pangarap ko. Hindi iyan totoo. Sigaw niya pabalik. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mukhang puno ng pagsisisi. Ang lahat ng narinig mo sa kusina, ang bawat tawa natin, ang pangarap mo tungkol sa timban. Totoo lahat yon para sa akin. Gusto kitang tulungan, Laya. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa isang lawin. Humakbang ako pabalik, papalapit sa rehas ng deck. Ang pangalan mo pa lang, sapat na para maalala ko kung gaano kawalang kwenta ang boses ko sa pamilyang ito. Gusto niyo akong itali? Sige, pero hindi niyo ako makukuhang buhay. Laya, dahan-dahan. Madulas ang sahig. Sa sobrang emosyon ko, hindi ko napansin na nasa dulo na pala ako ng basang deck. Isang dambuhalang alon ang biglang humampas sa gilid ng barko na naging sanhi ng isang malakas na pagyanig. Nawalan ako ng balanse. Laya! Sigaw ni Bagwis. Naramdaman ko ang pagdausdos ng aking mga paa sa madulas na bakal. Sinubukan kong kumapit sa rehas, pero dahil sa sobrang lakas ng hangin at bigat ng aking basang damit, bumitaw ang aking mga kamay. Sa isang iglap, nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Narinig ko ang sarili kong tili, pero agad din itong naputol nang lamunin ako ng malamig at madilim na tubig ng dagat. Splash! Napakalamig. Ang tubig ay parang libo-libong toneladang bakal na pumatong sa aking katawan. Sinubukan kong lumangoy pa itaas, pero ang mga alon ay masyadong malakas. Itinutulak ako ng dagat pailalim, palayo sa liwanag ng barko. Habang unti-unting nawawalan ng hangin ang aking mga baga, nakita ko ang isang bulto na tumalon mula sa itaas. Isang anino na sumisid sa gitna ng unos, pilit na inaabot ang aking kamay sa ilalim ng madilim na kailaliman, Bagwis. Iyon ang huling pangalang pumasok sa isip ko bago tuluyang dumilim ang lahat. Ang unang naramdaman ni Bagwis ay ang hapdi ng alat sa kanyang mga mata at ang bigat ng kanyang mga baga. Pero wala siyang pakialam. Sa gitna ng nagngangalit na dagat, isa lang ang nasa isip niya, ang kamay ni Laya. Nang sa wakas ay maabot niya ang malambot na bisig ng dalaga sa ilalim ng tubig, hinila niya ito, paitaas ng buong lakas. Sumungaw sila sa ibabaw, humihingal, habang ang barko ay unti-unti nang naglalaho sa dilim ng bagyo. Napalayo na sila sa agos. Laya, gumising ka! Laya, nisigaw ni Bagwis habang pilit na pinapanatiling nakalutang ang dalaga. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang hampas ng mga alon. Sa loob ng ilang oras na tila walang katapusan, nakipagbuno si Bagwis sa kamatayan hanggang sa maramdaman ng kanyang mga paa ang buhangin. Nagising si Laya sa init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang buong katawan at ang kanyang lalamunan ay tila bato yung lupa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang asul na langit at ang dambuhalang mga puno ng niyog. Gising ka na. Lumingon si Laya. Doon, sa tabi ng isang maliit na apoy, nakaupo si Bagwis. Wala na itong suot na pang-itaas. Ang kanyang mamahaling polo ay nakasampay sa isang sanga. Tuyo na.
Nakita ni Laya ang mga galodo sa balikat at dibdib ng lalaki. Agad na bumalik ang alaala ng kagabi. Ang pagbagsak niya sa dagat. Ang pagtalon ni Bagwis. Nasaan tayo? Mahinang tanong ni Laya. Sinubukan niyang bumangon pero agad siyang nakaramdam ng hilo. Isla Calinaw. Sagot ni Bagwis habang lumalapit sa kanya, may dalang baon ng niyog na may lamang tubig. Malayo tayo sa ruta ng barko. Mukhang itinulak tayo ng agos dito. Uminom ka muna. Inalalaya ni Bagwis ang ulo ni Laya habang pinapainom ito. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya kagabi, hindi maikakaila ni Laya ang pag-aalaga sa mga kilos ng lalaki. Ang bawat hawak nito ay puno ng pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling porselana na ayaw nitong mabasag. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Laya matapos uminom. Bakit ka tumalon? Pwede kang mamatay. Tumitig si Bagwis sa dagat. Sabi ko sa'yo, totoo ang lahat para sa akin. Hindi ko hahayaang mawala ang tanging tao na nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang lawin. Kasinungalingan pa rin ang lahat, Bagwis. Nagpanggap ka na mahirap. Nagpanggap ka na si Boggs. Pait na sabi ni Laya. Huminga ng malalim si Bagwis at naupo sa buhangin sa tabi niya. Alam mo ba kung bakit ako mahilig sa tinapay? Noong 10 taong gulang ako, naglayas ako sa bahay dahil sa sobrang pressure mula sa tatay ko. Nagtago ako sa isang maliit na eskinita sa likod ng isang simbahan. Tumingin si Bagwis kay Laya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. May isang batang babae na lumabas mula sa isang lumang bahay. May dala siyang basket ng mainit na pandesal na may palaman na kamote. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng yon nang walang tanong. Iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Natigilan si Laya. Ang alaala ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Ang batang lalaking madungis na nakita niya sa likod ng simbahan ng Sansinag. Ang batang hindi niya alam na magiging Bagwis Lawin. Ikaw yon? Bulong ni Laya. Ako yon ni Laya. Simula noon, hinanap ko ang lasa ng tinapay na yon. At nang matikman ko ang gawa mo sa barko, alam kong nahanap ko na ang batang babae na nagligtas sa akin noon. Kaya hindi ako tumalon para sa isang alyansa o para sa politika. Tumalon ako para sa'yo. Naramdaman ni Laya ang pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang galit na tila isang pader ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng isla, malayo sa mga kamera, sa mga magulang at sa mga obligasyon, nakita niya ang totoong Bagwis. Ang lalaking may sugat sa puso na kasing lalim ng sa kanya. Lumipas ang hapon. Magkasama silang kumuha ng pagkain, naghahanap ng mga prutas, at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi nila masabi sa ibang tao. Dito, sa Isla Calinaw, hindi sila ang anak ng Pangulo o anak ng Don. Sila ay sina Laya at Bagwis lang. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay napuno ng libu-libong bituin. Nakaupo sila sa harap ng apoy, dinadama ang lamig ng hangin. Sana hindi na tayo mahanap, biglang sabi ni Laya. Tumingin sa kanya si Bagwis. Bakit? Dahil dito lang ako malaya. Dito lang kita pwedeng mahalin ng walang takot. Dahan-dahang hinawakan ni Bagwis ang pisngi ni Laya. Inilapit niya ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Laya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pananabik. Isang halik na tila ba nagsasabing sila ang may-ari ng tadhana. Pero sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malakas na tunog ang bumasag sa gabi. Whoop, 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 whoop! Isang malakas na hangin ang humampas sa kanila mula sa itaas. Isang maliwanag na spotlight ang tumama sa kinaroroonan nila, nagpaputi sa buhangin. Target sighted. Sir Bagwis Lawin and Miss Amaya Silang are safe. Repeat, they are safe! Sigaw ng isang boses mula sa megaphone ng isang helicopter. Nanlaki ang mga mata ni Laya. Ang kanyang puso nakakarating lang sa langit ay biglang bumagsak sa lupa.
Tumingin siya kay Bagwis, na ngayon ay nakatitig din sa itaas, na may halong lungkot at galit. Tapos na ang kanilang paraiso. Ang mundo ay dumating na para bawiin sila. Napakalamig ng mga sahig na gawa sa marmol dito sa aming mansyon. Higit na mas malamig kaysa sa buhangin ng Isla Calinaw sa ilalim ng buwan. Pagbaba pa lang namin sa helicopter, agad kaming pinaghiwalay ng mga gwardiya. Wala akong nagawa, kundi tingnan ang likod ni Bagwis habang sa pilitan siyang isinasakay sa isang itim na sasakyan. Pabalik sa palasyo, pabalik sa buhay na pareho naming kinamumuhian. Ipasok siya sa kanyang kwarto. Huwag niyo siyang hahayaang lumabas nang walang pahintulot ko. Iyon ang mga unang salitang narinig ko mula sa aking ama, si Don Castilla. Nang makauwi ako, walang yakap, walang tanong kung ayos lang ba ako pagkatapos ng unos. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dangal ng pamilya. Silang na di umano'y nyurakan ko. 3 araw na ang nakakalipas simula nang ibalik ako sa gintong kulungang ito. Sa labas ng aking bintana, naririnig ko ang ingay ng mga balita sa telebisyon. Ang pagbabalik ng prinsipe at ang nalalapit na kasal ng siglo. Iyon ang headline sa bawat channel. Sinasabi nilang si Bagwis at Vanna Marikit ay naghahanda na para sa kanilang engranding kasal upang pagtibayin ang alyansa ng kanilang mga pamilya. Gabi-gabi akong umiiyak, yakap ang apron na natitirang alaala ko mula sa barko. Totoo ba ang lahat ng nangyari sa isla? O isa lang itong panaginip na bunga ng aking desperasyon? Iha, kumain ka na kahit konti. 3 araw ka na ring hindi kumakain ng maayos. Bulong ni Manang Sinta habang inilalagay ang tray ng pagkain sa mesa. Umiling ako. Ayoko, Manang. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ko malunok ang pagkain nila. Tumayo ako at naglakad patungo sa maliit na oven na ipinalagay ko sa aking kwarto noon pa man. Iyon lang ang tanging lugar kung saan ako nakakaramdam ng kapayapaan. Kinuha ko ang harina at sinimulang magmasa. Hinahanap ko ang lasa ng Isla Calinaw sa bawat pagpiga ko sa dough. Ginagawa ko ang tinapay na paborito ni Bagwis. Ang tinapay na naging tulay ng aming mga puso. Habang amoy na amoy ko ang bango ng tinapay na naluluto, biglang bumaliktad ang aking sikmura. Mabilis akong tumakbo sa banyo at nagsuka. Parang hinahalukay ang loob ko. Sobrang talas ng pang-amoy ko. At ang paborito kong amoy ng mantikilya ay biglang naging nakakasuka. Napaupo ako sa sahig ng banyo, hinihingal. Isang nakapangingilabot na hinala ang pumasok sa isip ko. Kinabahan ako. Mabilis kong kinuha ang isang maliit na box na matagal ko nang itinago sa drawer. Isang pregnancy test kit na binili ko pa bago ang lahat ng gulo. Habang naghihintay sa resulta, ang bawat segundo ay parang 1 taon. At nang lumabas ang 2 pulang linya, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Diyos ko, bulong ko, may buhay sa loob ko. Isang buhay na nabuo sa gitna ng unos at sa ilalim ng mga bituin sa Isla Calinaw. Ang anak namin ni Bagwis. Biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto nang walang katok. Inaasahan ko si Manang Sinta, pero ang tumambad sa akin ay si Vanna Marikit. Suot niya ang kanyang engagement ring na tila ba sinasadya niyang ipakita sa akin. How touching. Pangungutya ni Vanna habang nakatingin sa akin na nasa sahig pa ng banyo. The runaway bride is now a pathetic mess. Agad kong itinago ang test kit sa likod ko. Pero huli na, mabilis na humakbang si Vanna at hinablot ang aking kamay. Nang makita niya ang resulta, isang lason ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, 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 look what we have here. A souvenir from the island. Sabi ni Vanna. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baba ng mahigpit. Akala mo ba, ang batang ito ang magiging tiket mo para makuha si Bagwis? Think again, Laya. Huwag mong sasabihin sa kanya. Pagmamakaawa ko. Pakiusap, Vanna. Oh, don't worry.
I won't tell him. Because if he finds out, hinding-hindi siya papayag na pakasalan ako. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Bulong ni Vanna sa aking tenga. Pero ito ang tatandaan mo. Ang batang yan ay hindi kailanman magiging isang lawin. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Iwanan mo ang bansa. At maglaho ka ng parang bula. Kasama ang batang yan. O sisiguraduhin kong ang tatay mo at ang maliit mong tiyemban ay mabubura sa mapa ng Pilipinas. Tumawa siya ng mahina bago tumalikod. Isang linggo, Laya. Isang linggo lang ang ibibigay ko sa'yo para magdesisyon. Either you lose your baby or Bagwis loses his future. Choose wisely. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking kwarto, yakap ang aking tiyan. Ang gintong kulungan ay naging isang madilim na bangungot. Paano ko poprotektahan ang anak namin kung ang mismong ama niya ang gagamiting armas laban sa amin? Naririto ako sa loob ng Malacanang, sa opisina kung saan ang bawat sulok ay simbolo ng kapangyarihang kinamumuhian ko. Nakasuot ako ng barong, maayos ang buhok at nakahanda para sa isang press conference na mag-aanunsyo ng aking kandidatura sa pagkagobernador at ng kasal namin ni Vanna. Pero sa loob ko, pakiramdam ko ay isang bangkay na naglalakad. Ang isip ko ay nasa Isla Calinaw pa rin, sa amoy ng buhangin, sa lasa ng tinapay na gawa ni Laya, at sa pangakong binitiwan ko sa kanya sa ilalim ng mga bituin. Bagwis, ayusin mo ang mukha mo, maring sabi ng tatay ko ang Pangulo. Ang buong bansa ay nanonood. Huwag mong ipahiya ang pamilya Lawin. Tatay, hindi ko mahal si Vanna. Mahina kong sagot na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap, Bagwis. Para sa atin, ang mahalaga ay alyansa at katapatan. Gagawin mo ang tungkulin mo o sisiguraduhin kong hindi na makikita ng babaeng yon ang sikat ng araw. Napakuyom ang aking mga kamao. Iyon ang dahilan kung bakit ako naririto. Ginagamit nila si Laya para itali ako. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vanna, na tila ba pag-aari niya ang buong palasyo. May dala siyang baso ng wine at isang nangiting nakakalason. Hi love, hinalikan niya ako sa pisngi, pero agad akong umiwas. Hindi siya nagalit. Sa halip tumawa pa siya ng mahina. Ganyan ka ba talaga kasaya? O baka naman nalulungkot ka dahil sa maliit na sorpresa na naiwan mo sa isla? Napatingin ako sa kanya ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Oh, hindi mo pa ba alam? Your precious Laya is pregnant, Bagwis. At mukhang hindi lang isa, kundi dalawa ang dinadala niya. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nabitawan ko ang ballpen na hawak ko. Ano? Paano mo nalaman? Nabisita ko siya, sagot ni Vanna habang tinitingnan ang kanyang kuko. And I gave her an ultimatum. Kung gusto niyang mabuhay ang mga batang yan, kailangan niyang umalis ng bansa. Ngayon din, inutusan ko siyang mag-file ng annulment sa kahit anong balak niyo at maglaho na parang bula. Hayop ka, Vanna. Susugurin ko sana siya, pero mabilis akong hinarangan ng mga bodyguard ni tatay. Easy, Bagwis, sabi ni tatay mula sa likod ng kanyang table. Alam ko rin ang tungkol sa bata at sang-ayon ako kay Vanna. Mas mabuti pang mawala ang babaeng yan kaysa magkaroon ng mantsa ang ating pangalan. Isang bastardo? Hindi yan tatanggapin ng publiko. Hindi sila bastardo, anak ko sila. Sigaw ko. Ang galit na matagal ko nang kinikimkim ay biglang sumabog. At si Laya, siya ang asawa ko sa harap ng Diyos at sa harap ng sarili ko. Biglang nagring ang aking personal phone, isang unregistered number. Sinagot ko ito ng mabilis. Sir Bagwis? Boses iyon ni Manang Sinta, ang yaya ni Laya. Umiiyak siya. Sir, si Laya po. Papaalis na siya papuntang airport. Pinilit siya ni Don Castilla at ni Miss Vanna. May dala po siyang liham para sa inyo, pero ang totoo, ayaw niyang umalis. Natatakot po siya para sa mga sanggol. Manang, nasaan sila?
Saan silang airport? Tanong ko, habang mabilis na kinukuha ang susi ng aking sasakyan. Sa private hangar po, sir. Sa Nayay 4. Bilisan niyo po, baka hindi niyo na sila maabutan. Pinatay ko ang tawag at tumingin kay tatay at kay Vanna. Kung akala niyo ay susunod pa ako sa inyo, nagkakamali kayo. Sabi ko sa malamig na boses. Mula sa sandaling ito, hindi na ako isang lawin. Ako na lang si Boggs, ang lalaking gagawin ang lahat para sa pamilya niya. Subukan mong lumabas sa pintong iyan, Bagwis, at mawawala sa iyo ang lahat. Sigaw ni tatay. Wala akong pakialam. Sinuwag ko ang mga gwardiya sa pinto. Dahil sa gulat nila, hindi sila agad nakakilos. Tumakbo ako palabas ng palasyo, diretso sa aking sports car. Pinaandar ko ang makina ng malakas at humarurot palabas ng gate. Tinitibag ang bawat harang na humaharang sa akin. Habang nagmamaneho ako, sa gitna ng trapik at ulan, ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Laya. Pakiusap, Laya. Hintayin mo ako. Huwag kang aalis. Huwag mong isuko ang tayo. Nakarating ako sa kalsada, patungong airport. Pero ang mga sasakyan ng security ng palasyo ay nakasunod na sa akin. May mga wangwang at asul na ilaw. Tinatangka nilang ipit-in ang sasakyan ko. Hindi niyo ako mapipigil! Sigaw ko sa loob ng sasakyan. Kinuha ko ang aking phone at nag-logins sa aking social media account. Ang account na may milyon-milyong followers bilang anak ng presidente. Pinindot ko ang Go Live. Sa lahat ng nakikinig, ako si Bagwis Lawin. Ang video na ito ay ang aking huling pahayag bilang inyong prinsipe. Ngayong gabi, ilalantad ko ang lahat ng dumi, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng panggigipit na ginagawa ng pamilya ko. Dahil ang tanging gusto ko lang ay protektahan ang babaeng mahal ko at ang mga anak ko. Habang nagsasalita ako, kitang-kita sa screen ang mga sasakyang humahabol sa akin. Naging viral ang video sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa di kalayuan, nakita ko na ang gate ng hangar at nakita ko rin ang isang maliit na eroplano na nagsisimula nang umandar ang makina. Laya! Sigaw ko. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Biglang may isang malaking SUV ang humarang sa harap ko, dahilan para mapakapit ako ng mahigpit sa manibela at magpreno ng marahas. Screech! Tumama ang ulo ko sa manibela. Dumugo ang aking noo. Sa malabong paningin ko, nakita ko ang eroplano na unti-unting lumalayo sa runway. Naririto ako sa loob ng malamig na cabin ng eroplano. Ang bawat pag-ugong ng makina ay tila ba isang kanta ng pamamaalam. Nakatingin ako sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo. Sa aking kandungan, mahigpit kong hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang bagay na binili ko ng palihim sa palengke bago ako dinala rito. Ito ang para sa ikabubuti niyo mga anak. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Mas mabuti nang lumaki kayong walang ama kaysa lumaki kayong nasa ilalim ng kapangyarihang sisira sa inyong pagkatao. Miss Laya, kailangan niyo na pong i-fasten ang inyong seatbelt. Lilipad na tayo sa loob ng 5 minuto. Sabi ng flight attendant sa malamig na boses. Tumango ako. Wala nang lakas na lumaban. Pero bago ko tuluyang i-off ang aking cellphone, isang notification ang lumabas. Isang live video mula sa account ni Bagwis. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang screen. Doon, tumambad sa akin ang mukha ni Bagwis. May dugo sa kanyang noo, gulo-gulo ang buhok at kitang-kita sa background ang mga sasakyan ng pulis na humahabol sa kanya. Laya, tawag niya sa screen, tila ba nakatingin siya ng diretso sa aking mga mata. Kung naririnig mo ako, pakiusap, huwag kang umalis. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ko kailangan ang posisyon na ito. Hindi ko kailangan ang pangalang Lawin. Ang kailangan ko lang ay ikaw at ang mga anak natin. Napatakip ako sa aking bibig.
Ang mga luha ko ay nagsimulang pumatak sa screen ng cellphone. Lahat ng dumi ng pamilyang ito, ilalantad ko. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Pero hinding-hindi ko hahayaang nakawin nila ang kinabukasan natin. Sigaw ni Bagwis bago maputol ang video dahil sa isang malakas na pagbangga. Hindi, bulong ko. Bagwis. Tumayo ako nang marahas mula sa aking upuan. Ihinto niyo ang eroplano. Ngayon din. Kailangan kong bumaba. Miss Laya, bawal po. Sabi ko ihinto niyo. Sigaw ko sa mukha ng flight attendant. Hindi niyo ako pwedeng dalhin kahit saan kung ayaw ko. Ito ang buhay ko. Ito ang pamilya ko. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang pamilyar na sports car na humaharurot sa runway. Binabangga ang mga harang. Kahit wasak na ang harap nito, hindi ito tumitigil. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng pakpak ng eroplano. Dahilan para mapilitang mag-emergency brake ang piloto. Screech! Lahat kami sa loob ay nayanig. Mabilis kong itinulak ang flight attendant at tumakbo patungo sa pintuan ng eroplano. Binuksan ko ang lever ng buong lakas. Pagbukas ng pinto, ang hangin at ulan ay humampas sa aking mukha. Doon, sa ilalim ng eroplano, nakita ko si Bagwis na bumaba sa kanyang sasakyan. Paika-ika siya, may dugo sa kanyang barong, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Laya. Sigaw niya. Agad na lumabas ang mga gwardiya ni tatay mula sa mga sasakyang nakasunod. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Bagwis. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang itim na SUV, ang Pangulo. Bagwis, pumasok ka sa loob ng sasakyan. Sinisira mo ang lahat. Sigaw ng Pangulo. Humarap si Bagwis sa kanyang ama. Hindi alintana ang mga baril na nakatutok sa kanya. Wala na silang pakialam sa Tay. Tingnan mo. Itinaas ni Bagwis ang kanyang cellphone. Milyon-milyong tao na ang nanonood sa live stream. Ang mga ground crew ng airport, ang mga security guard, at maging ang mga pulis ay nagsimulang magbaba ng kanilang mga sandata habang nakatingin sa kanilang sariling mga phone. Hindi niyo kami pwedeng saktan sa harap ng buong mundo, sigaw ni Bagwis. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan ng eroplano. Bawat hakbang ko ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Nang makatapak ako sa semento, tumakbo ako patungo kay Bagwis. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Hindi inaalintana ang dugo sa kanyang damit. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Nandito na ako, bulong ko sa kanya. Hindi na tayo aalis. Hinawakan ni Bagwis ang aking mukha at hinalikan ako sa noo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama at sa aking ama na nakatayo rin sa di kalayuan. Mula ngayon, wala na kayong hawak sa amin, sabi ni Bagwis sa kanila. Ang buhay na ito ay amin na at ang mga batang ito, lalaki silang malaya, hindi katulad namin. Isang katahimikan ang bumalot sa buong hangar. Ang makapangyarihang Pangulo at ang mayamang si Don Castilla ay nakatayo lang doon. Tila mga rebultong nawalan ng silbi sa gitna ng katotohanan. Tumingin sa akin si Bagwis, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. Tara na, Laya. Buksan na natin ang tiemban na yon. Napaiyak ako sa tuwa habang naglalakad kami palayo sa eroplano. Palayo sa mga baril at palayo sa gintong kulungan. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Handa na kaming harapin ang bukas. Hindi bilang mga tagapagmana, kundi bilang mga magulang na handang itaya ang lahat para sa pag-ibig. Ang sikat ng araw sa Baryo Payapa ay hindi kasing ingay ng mga flash ng kamera sa Maynila. Dito, ang tanging maririnig mo sa madaling araw ay ang tilaok ng manok at ang banayad na hampas ng alon sa pampang. At sa gitna ng katahimikang ito, may isang halimuyak na gumigising sa diwa ng lahat, ang bango ng bagong luto na tinapay mula sa tinapay ng langit. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na panaderya, abala si Laya. Wala na ang kanyang mga diamanteng hikaw at mamahaling gown.
Ang suot niya ngayon ay isang simpleng puting apron na may bahid ng harina at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang ningning na hindi kailanman kayang ibigay ng kahit anong hiyas. Laya, heto na ang mga bagong huling itlog mula sa poultry ni Mang Kanor. Boses ng isang lalaki ang pumailan lang mula sa pinto. Lumingon si Laya at napangiti. Doon nakatayo si Bagwis, o mas kilala na ngayon sa baryo bilang si Bogs. Nakasuot ito ng simpleng sando at shorts. Ang kanyang balat ay mas naging kayumanggi dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Binitawan ni Bagwis ang basket at agad lumapit kay Laya upang gawaran ito ng isang mabilis na halik sa pisngi. "Salamat, Bogs. Akala ko ay matatatagalan ka sa Pampang," sabi ni Laya habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng mga pandesal sa tray. "Tumulong pa kasi ako sa paghila ng lambat ni Namang Isko. Alam mo naman ang mga tao rito, hindi ako hinahayaang umalis ng walang bitbit na kwento." Biro ni Bagwis habang niyayakap si Laya mula sa likod. Ipinatong ni Bagwis ang kanyang baba sa balikat ni Laya, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Mahigit 2 taon na ang nakalipas simula nang talikuran nila ang lahat. Ang balita tungkol sa kanila ay unti-unti nang naglaho sa mga pahayagan, pinalitan ng mga bagong isyong politikal. Ngunit para sa kanila, ang bawat araw na nagdaan ay isang panalo. "Mama! Papa!" Sabay na lumingon ang dalawa nang marinig ang maliliit na yabag ng mga paa. Mula sa loob ng kanilang bahay na nakakabit lang sa panaderya, patakbong lumabas ang 2 batang lalaki na magkamukhang magkamukha. "Alab-agos, dahan-dahan, baka kayo madapa," paalala ni Laya habang nakangiti. Binuhat ni Bagwis ang kambal, isa sa bawat bisig. Ang kambal na naging simbolo ng kanilang paninindigan, si Alab, na ang mga mata ay kasing alab ng pangarap ni Laya, at si Agos, na kasing tatag ng paninindigan ni Bagwis. "Gusto po namin ng mainit na tinapay, Papa," sabay na sabi ng 2 bata. "Sandali lang mga anak, paluto na ang paborito ninyong ensaymada," sagot ni Laya habang binubuksan ang oven. Habang pinapanood ni Laya ang kanyang pamilya, naalala niya ang gabing iyon sa hangar ng airport. Ang gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. Ang kanyang ama at ang tatay ni Bagwis ay hindi na nila muling nakita. Bagaman tumatanggap sila ng mga liham paminsan-minsan. Mga liham na puno ng paghingi ng tawad at pag-asa na balang araw ay makikilala nila ang kanilang mga apo. Hindi madali ang naging simula. Maraming pagsubok, maraming pagkakataong kailangan nilang magtipid at magsimula sa wala. Pero sa bawat hirap, ang respeto at pag-unawa nila sa isa't isa ang naging pundasyon. Hindi kinontrol ni Bagwis si Laya. Sa halip, siya ang naging unang tagatikim, tagamasid, at tagasuporta sa bawat pangarap ng asawa. Lumabas silang 4 sa harapan ng panaderya at naupo sa isang wooden bench habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, tila isang painting na gawa ng tadhana. "Masaya ka ba, Laya?" Mahinang tanong ni Bagwis habang nakahilig ang ulo ni Laya sa kanyang balikat. "Higit pa sa inaakala mo, Bagwis," sagot ni Laya. "Dati, akala ko ang kalayaan ay ang paglayo sa lahat. Pero na-realize ko, ang tunay na kalayaan ay ang kasama ang mga taong nagmamahal sa'yo sa gitna ng mundong ikaw mismo ang pumili." Hinawakan ni Bagwis ang kamay ni Laya, pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Wala na silang kailangang patunayan sa mundo. Wala na silang kailangang takbuhan. Dahil sa dulo ng mahabang paglalakbay, nahanap nila ang kanilang sariling paraiso. Isang paraisong amoy tinapay, puno ng tawanan, at binuo ng tunay na pag-ibig. Dito, sa Baryo Payapa, ang kwento ni Laya at Bagwis ay hindi na isang alamat ng mga mayayaman. Ito ay isang kwento ng 2 kaluluwang nangahas na magmahal ng tapat, at sa huli ay nahanap ang kanilang tahanan.
Ang ating tadhana ay hindi nakasulat sa mga bituin o idinidikta ng ating mga magulang at lipunan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kapag tayo ay may lakas ng loob na pumili para sa ating sarili. Ang pag-ibig ay hindi isang kulungan na maglilimita sa iyong mga pangarap, kundi ito ang magsisilbing pakpak upang mas mabilis mong maabot ang mga ito. Gaya ni Nalaya at Bagwis, matutunan sana nating ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kalayaang magmahal at respetuhin ang bawat isa. At maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Nalaya at Bagwis. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng magandang aral sa inyong mga puso. Ano po ang pinakanagustuhang ninyong bahagi ng kwento? May mga karanasan din ba kayo na katulad ng sa ating mga bida? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil gustong-gusto naming basahin ang inyong mga saloobin at kwento. Sabihin nyo rin po kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod nating pagtatagpo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.